Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatiran na nakikiisa dito sa ating GIA Global Online Prayer. Ganon din sa ating mga masisigasig at anointed host, sina Pastor Rene at Pastor Heidi, Pastor Alan at Pastor Venus, ganon din kay Pastor Gary at Pastor Ritz. Praise the Lord! Ito na naman ang pagkakataon na makapag-share ako sa inyo ng mga salita ng Diyos. At kagaya ng dati, ay inaasahan kong tayo ay hindi lamang tagapakinig ng salita, kundi tagagawa. Ang mga salitang ating pinag-aaralan dito, maaring ilang beses na nating narinig, subalit naniniwala ako na ang Word of God ay laging mayroong fresh revelation. So I hope na makakakuha tayo ng mga inspiration sa ating pag-aaralan. Ang aking i-share sa inyo ngayon ay pinamagatan kong what you sow, you reap. Pero bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin upang muli kami mag-aral ng iyong salita. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw po ang manguna sa aming pag-aaral. Lord, let your anointing flow in the midst of us. So that, Lord, maunawaan namin ang mga revelation na ibibigay mo sa bawat isa sa amin at ma-inspire kami sa iyong mga salita para kami ay maging lalo pang masigasig sa aming paglilingkod sa iyo, lalong bubuti ang aming buhay, mababago kami from glory to glory because we believe, Lord, that the Word of God will not just to inform us but more to transform us. So we thank you, Lord, and we just commit to you the rest of our time. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord. Ang ating pag-aaralan ngayon ay napaka-common principle nito sa buhay. At alam na natin yung kasabihan na kung ano ang itinanim mo, ay yun din ang aanihin mo. Diba? Tama naman, no? Alangan naman na nagtanim ka ng mangga, tapos ang aanihin mo ay kamatis. So, kung ano talaga ang ating itinanim, ay yun din ang ating aanihin. Ito ay napaka basic principle ito. Pero ano naman kaya ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? May mga ilang talata lang sa Biblia ako na babasahin sa inyo na bigay sa atin ng inspiration tungkol dito sa pagtatanim at pag-aani. Dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Sabing ganon, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. So kapag nagtanim daw ng kukonti rin ang aanihin. Pero kung marami kang itinanim, marami ka ring aanihin. Proverbs chapter 22 verse 8. Whoever sows injustice will reap calamity. Sa Tagalog, ang naghahasik ng kasamaan ay mag-aani ng kamalasan. So, hindi magandang pagtatanim, yung negative. At sa Hosea chapter 8 verse 7, for they have sown the wind and they shall reap the whirlwind. Nagtanim daw sila ng hangin at ang aanihin nila ay ipo-ipo. So, ito yung mga prinsipyo sa salita ng Diyos about sowing and reaping. Ngayon naman, ano ba naman ang sowing sa Bible? Dito sa Bible, no, yung sowing o yung pagtatanim, ito ay ginagamit na metaphor o paghahambing for one's action. Kung ano yung ginawa mo, iyon ang tinatawag sowing. At yung reaping naman ay isang metaphor na nagpapahayag kung ano yung resulta ng ginawa mo. So, sowing is used as a metaphor for one's action and reaping for the results of such action. Ito naman ay ating i-review uli, no? I-review kasi alam na natin ito. Principles of the law of sowing and reaping. So, itong prinsipyo na ito ay ating tatandaan at napakahalaga nito. Dito sa aking isi-share sa inyo ay 4 lang na prinsipyo itong aking isi-share. Ang una, you reap what you sow. Aanihin mo kung ano yung iyong itinanim. Kaya yan, sabi ko kanina, yung mangga, pag nagtanim ka, mangga rin ang anihin mo, hindi kamatis, no? Kapag nagtanim ka rin ng kindness, of course, we will reap kindness. If we sow a lie, slander, or quarrel,
or evil, iyon din yung ating aanihin. Maliwanag dito sa Biblia, alam naman natin ito, no, na ang Biblia ay nagbibigay ng mga examples, good or bad, para ating matutuhan. At kung mga good ating susundin, pag mga bad ay hindi natin susundin, magiging warning sa atin yon. Si Jacob dito ang isang halimbawa. Alam na alam natin si Jacob na mandaraya, no? Nagsinungaling siya at nandaya siya nung kinuha niya yung blessing na nauukol sa panganay kay Esau dapat, pero dinaya niya. Nung tinanong siya ni Isaac, "Who are you?" Sabi niya, "I am your son, Esau." Sabi niya gano'n. Sabi naman ni Jacob, parang ang boses ay si Jacob. Pero nung inamoy niya, dahil nagpabango siya ng pabango ni Esau, pero ang amoy ay si Esau. So, dinaya niya yung kanyang tatay at nakita natin dito na inani din niya yon. Siya na rin ay nagkaanak, yung si Joseph, naalala niyo si Joseph na nagalit ang kanyang mga kapatid, nainggit sila at binalak nilang patayin. 'Di ba ang ginawa nila, yung kanyang coat of many colors, hinubad nila tapos nagpatay sila ng animal, sinawsaw yung dugo, yun sa dugo ng animal at dinala sa tatay nila. Sabing gano'n, "Tingnan niyo kung talagang suot ng anak niyo." At ang akala ni Jacob ay talagang nilapa ng mabangis na hayop ang akala ni Jacob ay mabangis na hayop ang lumapa kay Joseph. So, nagsinungaling siya, inani niya, nagsinungaling din yung kanyang mga anak. Tapos, hindi lang doon, 'di ba, pumunta siya sa lugar ni Rebecca dahil sabi ni Rebecca, "Magtago ka doon dahil balak kang patayin ng kapatid mo." Hindi guys, na doon siya mag-aasawa kasi sabi nila ni Rebecca ay, "Hindi ko na matitiis yung ginagawa ng mga asawa ni Esau na mga Canaanites, 'di ba, pinagbabawal yun." So, doon siya kukuha ng mapapangasawa. At nakita naman natin na si Rachel yung mahal niya, pinagsilbihan niya ng 7 years, pero anong ginawa ni Laban, 'di ba? Dinaya siya. Sa night ng wedding niya, pagka kinabukasan iba yung katabi niya, si Leah. So, pinaglingkuran din niya ulit ng another 7 years. And then sa pag-aalaga ng kanyang mga hayop, ilang beses siyang dinaya sa wages. So, kung ano ang itinanim ni Jacob, inani din niya ito. So, hindi maganda, no? Tapos, nung isang araw din, sa quiet time ko, sa Judges chapter, last ano pa yata to, Judges chapter 1 verse 6 and 7. Nabasa ko doon na may isang Canaanite king na si Adonai-Bezek na nung nahuli sila ng mga Israelita, pinutol yung thumbs sa kamay at big toes sa paa. Then ang sabi niya doon ni Adonai-Bezek sa verses 6 and 7, sabi niya gano'n, ah yung ano na, sige basahin ko na lang lahat. Adonai-Bezek fled, but they chased him and caught him and cut off his thumbs and big toes. Then Adonai-Bezek said, 70 kings daw yung kanyang pinutulan ng thumbs and big toes. Sabi niya gano'n, "Now, God has paid me back for what I did to them." So, inani rin niya kung ano ang kanyang ginawa. So, mga kapatid, mag-iingat tayo kung ano yung ating itinatanim. Kung ayaw nating mag-ani ng masama, huwag tayong magtatanim ng masama. Kung gusto nating mag-ani ng mabuti, ay puro kabutihan yung ating itatanim. So, yun ang principle number 1. Ang principle number 2 naman, you reap in a different season than you sow. So, hindi agad, di ba naman pag nagtanim ka, hindi naman agad-agad namumunga sa natural, although sa mga pangyayari sa ating buhay, may mga pagkakataon naman na kung anong ginawa mo, agad-agad nandoon yung pag-re-reap mo o pag-aani. Pero, usually, hindi agad-agad mo inaani kung ano yung iyong itinanim. Dito nakita natin dito ang example, si Adam at saka si Eve. 'Di ba? Si Adam and Eve, sabi ng serpent, no? Hindi naman talaga kayo mamamatay. So, naniwala sila sa lie, si Eva, no, naniwala sa lie ng devil at
ginawa nga niya. At 'di ba naman nung kinain na nila yung forbidden fruit, hindi naman agad sila namatay. Nasa chapter 5 pa sila namatay. Ang namatay sa kanila yung agad-agad ay yung spirit nila, pero yung physical body hindi pa. So, hindi agad-agad nakita nila yung bunga ng kanilang pagsuway. And then, marami pang mga example dito pero iyon lang ang gusto kong ibigay na example. Dito naman sa Ecclesiastes 8:11, ang sabing gano'n, when the sentence for a crime is not quickly carried out, people's hearts are filled with schemes to do wrong or evil. So, kapag hindi agad-agad napaparusahan yung kasalanan, no, yung krimen, ay ang mga tao ay ang puso nila ay kumbaga sa ano ay kampante lang sila. Oh, hindi nga naparusahan si ganito, si ganyan. So parang wala lang. So kaya tuloy-tuloy pa silang gumagawa ng kasamaan. Natuwa lang ako dito para minsan natatawa ako pag naiisip ko lang yung kinuwento sa akin ng kaibigan ko. May kaibigan kasi ako dito sa Italia na dati siya ay isang babysitter. Doon sa kanyang inaalagaan, ay itong batang ito ay medyo may pagka-mischievous. Gustong-gusto niyang pinapahirapan itong kaibigan ko. So, pag naglalaro daw sila ng bola, lalo pag summer, napakainit kasi sobrang init dito pag summer. Itatapon niya yung bola sa pagkalayo-layo at tuwan-tuwa siya pagka hingal na hingal yung kaibigan ko para habulin yung bola at ibalik sa kanya. Habang daw tumatakbo siya at hinahanap yung bola, bumalik daw sa isip niya yung ginawa niya nung siya'y bata. Ganon din daw siya nung bata. Nung bata kasi siya, meron daw silang ay parang kamag-anak nila nag-aalaga sa kanila. Ay tinatapon daw niya yung bola sa malayo at pag hinahabol ng kanyang kuya, tuwan-tuwa siya. Sabi niya, "Lord, inaani ko na nga yung aking ginawa," sabi niya. Tapos naglaro daw sila nung kanyang inaalagaan ng kunyari yung kanyang inaalagaan yung kasi mga 5 years old pa lang yung bata. Sabi ng bata, "Ako yung nurse, ikaw kunyari yung manganganak na babae." Sabi niya. "Hindi," sabi ng kaibigan, "Ikaw yung ano, yung pasyente at ako yung nurse kasi malaki ako." "Ay hindi, ako yung nurse," sabi niya. So wala siyang magawa kasi bata, inaalagaan niya. And then, i-injeksyonan na kita sabi niya. Ay ang ginamit na yung toothpick talagang tinusok sa kamay. Naku, ang sakit-sakit daw tapos nung ginagawa sa kanya ng bata yon, naalala na naman daw niya nung high school siya, meron siyang parang pamangkin sa pinsan na iyakin. Ang ginawa niya, kumuha siya ng yung tinik ng bougainvillea, alam niyo ba yon? 'Di ba matulis yun at saka matigas, sakit yun. Tinusok daw tinusok daw niya. Kaya nung tinutusok daw siya nung toothpick nung bata, sabi naalala na naman daw niya, "Naku Lord, inani ko na naman yung aking itinanim." So, yung una, bata pa siya, maliit pa siyang bata nung bola. Tapos yung pagtutusok niya ng tinik ng bougainvillea, high school na siya. So, matagal niyang itinanim, ngayon na inani sa Italia. Nasa Pilipinas niya itinanim, sa Italia na inani. So, really, reaping comes in God's time, in His appointed season. Kaya, huwag niyong isipin na porke walang nangyari sa mga ginawa na hindi mabuti, delikado, baka pagdating ng araw ay mas masakit yung pag-aani. Or huwag kayong ma-discourage kung tanim kayo ng tanim ng mga kabutihan, magandang bagay, pero wala pa rin namang inaani. Minsan nag-aano tayo na napapagod o naiinip, pero huwag kayong mag-alala. Darating ang takdang panahon, aani rin tayo. Kaya nga, huwag tayong magsawa sa kakatanim ng mabuti sapagkat sa takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo titigil. So, inspiration to sa atin, no? Na kahit hindi agad mamunga yung ating itinanim na mabubuti, huwag tayong mag-alala. Darating yun kasi in God's appointed time, reaping will come. Amen? Okay, yun ang pangalawa. Pangatlo na prinsipyo, you reap more than you sow. 'Di ba sa agriculture, the law of surplus, ito yung nakaka-inspire sa mga farmers para magpatuloy sa pagtanim. Kasi pagka nagtanim ka ng isang buto o butil ng palay halimbawa, magha-harvest ka ng marami. 'Di ba ang isang butil ng palay 'pag tumubo 'yon, marami, may stalk tapos ang dami ng bunga. So, sa spiritual realm din, gano'n din. Kung ano yung mga tinanim natin, mayroon din yang mga tinanim tayong maraming bunga.
doon sa Hosea kaninang chapter 8 verse 7 na binasa natin, sila pag nagtanim sila ng hangin, ay aani sila ng ipo-ipo. So, there is a chain reaction that takes place when we do wrong, kapag kamali yung ating ginagawa. At dito sa Biblia na naman makikita natin yung example dito, si Achan. Naalala niyo si Achan, 'di ba? Sa panahon ni na Joshua na yung Jericho napatumba nila, nalipol nila, pero yung Ai, napakaliit na siyudad, natalo sila. At pinakita ng Lord na may kasalanan pala. At ano ang kasalanan? Itong si Achan ay nagnakaw, yung mga bagay na hindi dapat nila kinukuha. So, tinanong siya ni Joshua, "Anong ginawa mo?" Sabi niya, "May nakita akong magandang robe, ay some silver at saka bar of gold. Tinago ko na doon, inilibing ko sa aking tent." Pinakuha nga at nakita. So anong nangyari? Yun lang ang kanyang pinagnasaan, ang kanyang kinuha ng hindi dapat, dahil sinabihan na sila ng Panginoon kung ano yung mga bagay na hindi nila dapat angkinin. At talagang nakita natin na grabe yung reaping. Isa lang siya nagkasala, ha. Pero anong nangyari? Pinatay lahat ang buong pamilya, pati yung kaniyang mga ari-arian, lahat-lahat. So, konti lang ang itinanim, malaki ang inani, maraming inani. Kaya mag-ingat tayo na hindi tayo magtanim ng mga masama. Okay lang kung maganda yung ating tinanim, masarap mag-ani ng marami, 'di ba? Kahit konti lang tinanim mo. Ako hindi ko talaga makakalimutan ito. Ah, Experience ko nung 1990s pa 'to, eh. Nung missionary ako sa Aklan, pakasama ko si Ate Rexy. Ah, In-invite kami noon ni Kuya Extan, merong member ka sa GIA noon na si Kuya Extan, ano siya, abogado. In-invite kami doon, doon kami nag-lunch. Pagkatapos, sabi niya, "Lahat ng missionary dito dadaan sa pintong ito." So, sa ibang pinto kami dumaan. Bawat daan ng missionary, kinakamayan niya at may naiiwan na sobre sa kamay. Paglabas namin, tuwang-tuwa kami. Pagbukas namin, may 500. Nung nagtrato na kami ni Rex, sabi, "Sige, punta tayo ng SM. Ah, sa SM Santa Mesa kami pupunta. Bibili tayo ng pantalon." So, yun ang aming tratong dalawa. Tapos, one night ina-invite ako sa GIA Manila. Ah, Meron silang night fellowship, tapos nagpunta ako doon. Nag-challenge sila tungkol sa building kasi gusto nilang lumipat ng lugar. So, doon sa challenge sa building ay narinig ko na, I heard it from the Lord 'no, sa heart ko na ibigay mo yung tinanggap mo na 500. Parang ano pa ako, hesitant, sabi ko, "Lord, ikaw nga ba 'yan?" Sabi ko pang gano'n. "Naku Lord, ibibili ko 'to ng pantalon, eh." Pero talagang alam niyo naman 'no, 'pag nagsasalita si Lord hindi ka mapakali, at saka talagang you could hear it in your heart 'no, na talagang nag-i-speak ang Lord, ibigay mo na yung 500. Ako naman kasi nasanay na ako kasi mula nung maging Christian ako, I purpose it in my heart na sinasabi ko sa Lord, "Lord, gusto ko laging sumunod sa'yo. I submit myself to you. Kahit hindi ko man gusto yung ipapagawa mo, basta't sure akong ikaw ang may sabi, I will obey. I submit myself to you." Yun lang yung sinabi ko sa Lord. So kaya kahit medyo hesitant pa ako, sabi ko, "Okay Lord, sabi mo, eh, 'di ibibigay ko." Sabi ko pa, "Goodbye, pantalon." Sa isip ko lang, gano'n lang ang inisip ko. So wala na yun. Tapos sa sunod na mga araw, tinawagan ako ng isang anak ko. Ah Sabi niya, "Nay, yung aking, original cell group 'to." Kasi itong original cell group ko, nung mag-missionary ako siyempre hindi na kami nagkikita-kita, naghiwa-hiwalay na kami. Tapos yung iba, napunta na sila sa ibang mga church dahil malayo na yung mga bahay nila sa GIA. Ah, pero tuloy-tuloy pa rin yung aming cell group kahit na, magkakalayo kami 'pag umuwi ako ng Manila pagka, ah, bakasyon, nagkikita-kita kami. Hanggang ngayon nagkikita-kita kami pagka na umuuwi ako. And then sabi niya, "Nay, magkita naman tayo bukas." So akala ko lang iti-treat lang ako sa kainan. So punta kami sa restaurant, kainan. Tapos pagdating ba naman nun sabi niya, "Nay, alam mo," sabi niya, "si Mirna yung ka-office mate ko, may padala sa'yo." Sabi niya, $100 pinalit ko na, nandiyan sa sobre, sabi niya. So, ay nagpa-thank you ako. Pagdating ko sa bahay, siyempre nahirapan akong buksan agad. Pagdating ko sa bahay, kasi nung 1990s malaki pa yung palitan ng dollar, mahigit na 7,000. Alam mo talagang kakandayak ako sa tuwa. Sabi ko, "Lord, 500 lang yung tinanim ko, ang laki ng tubo." So, sabi ko nga,
Huwag tayong manghinayang magtanim ng mabuti, maganda, dahil aani tayo kahit na hindi gaanong malaki. Ang tinitingnan naman kasi ng Lord hindi yung sa laki kundi yung puso mo. Sabi nga, hindi tinitingnan ng Lord kung gaano kalaki ang ibinibigay mo kundi ang tinitingnan niya kung paano ka sumusunod sa Kanya. At sabi nga kagaya doon sa widow, naalala niyo yung widow na nagbigay doon sa treasury, sabi ni Lord sa mga disciples, mas malaki ang binigay ng widow kaysa doon sa mga mayayaman. Kasi yung mga mayayaman, yung binibigyan nila, just a portion of what they have. Pero yung widow, ang binigay niya talaga, yung kabuhayan niya. So sabi nga, hindi tinitingnan ng Lord kung gaano kalaki ang binibigay natin. Ang tinitingnan niya, ano ang natira. Gaano ang natira. At yun ang pinakamalaki sa Panginoon. No? So, natutuwa talaga ako pag naalala ko tong aking experience. Dahil, totoong-totoo yung prinsipyong ito, no? Na kapagka tayo ay nagtanim ay talagang aani kahit minsan konti nga lang pero mas marami tayong aanihin. At lastly, principle number 4, you reap what others have sown. So minsan naman hindi naman ikaw ang nagtanim pero umaani ka. Or may tinanim ka, hindi mo agad inani, iba ang umani, maaaring mga anak mo, mga kaibigan mo or whatever. So whoever na close sa'yo. Sa ating buhay, somehow, no, makikita natin na maraming mga reapings tayo na hindi naman tayo ang nag-sow. Isang magandang halimbawa yan sa pamilya. Kapag mayroon tayong godly and good parents, we are reaping good values. Diba? Magandang values ang binigay sa ating mga parents. Pero kung hindi naman mga godly ang parents, no, mga ungodly sila, hindi maganda ang kanilang itinanim, hindi maganda ang pinakita nila. Ano ang inirip ng mga anak? 'Di ba? Sorrows, broken hearts. So, sa mga parents, napakaganda na ang ipakita ninyo, ang itanim ninyo sa inyong mga anak ay yung mga mabubuti. At aanihin yan ng inyong mga anak at ng inyong mga apo pa hanggang sa kaapu-apuhan pa. Dito sa Bible, nakita natin dito yung isang napakalaking halimbawa na dapat natin laging tatandaan na huwag nating pamarisan. Si King David, di ba si King David is patterned after God's own heart. Yun ang description sa kanya sa Bible. At mahal siya ng Panginoon, mahal na mahal siya ng Lord. No? At si David din, mahal na mahal niyang Lord. Pero nagkasala siya ng adultery and murder. At dahil doon, nagsuffer din siya at nagsuffer pa ang kanyang mga anak. Doon sa 2 Samuel chapter 12, doon sa verse 14, di ba ito yung panahon na siya ay kinonfront ni Nathan, Prophet Nathan, at pinagsabihan siya dahil na pinakita sa kanya yung pagkakasala niya. Ang ganda pa nga nung kwento ni Nathan, nasabing ganon, mayroong isang mayaman na tao, tapos may dumating bisita, hindi niya pinatay yung kanyang hayop. Yung pinatay pa niya yung lamb pa nung kapitbahay. So, sabi ni David nung marinig na yun, sino ba yung tao yun? Dapat siyang mamatay. Tapos sabi niya, you are that man, sabi ni Nathan. And then sinabihan siya. Tapos sa verse 14, ang sabing ganon, naghingi siya ng sorry. Pinatawad siya ng Diyos. Si David, naghingi siya ng kapatawaran sa kanyang kasalanan at pinatawad siya ng Panginoon. But, sabi ni Nathan, nevertheless, because by this deed, you have utterly scorned the Lord, the child who is born to you shall die. So, yung anak niya kay Bathsheba, namatay. And then sa verses 10 to 12, sabing ganon, the sword shall never depart from your house. I will raise up evil against you out of your own house. I will take your wives before your eyes and give them to one who is close to you, and he shall lie with your wives in the sight of the sun. For you did it secretly, but I will do this thing before all Israel and before the sun. So, yun yung verdict sa kanyang kasalanan. Yes, pinatawad siya sa kanyang kasalanan. Tayo rin, pag nagkasala tayo, pag gumawa tayo ng hindi mabuti, magawa tayong masama at humingi tayo ng patawad sa Panginoon, patatawarin tayo. But, yung consequence ay talagang haharapin natin. Hindi natin pwedeng
mamili, no, na pag nagkasala ka, hindi ka mag-suffer ng consequence. Yes, God will always forgive us, but the consequences ay atin pong aanihin. So, anong nangyari sa buhay ni David? 'Di ba yung kanyang anak na si Amnon na in love sa kanyang kapatid na si Tamar. Si Tamar naman ay anak ni David sa ibang babae. Ang kapatid ni Tamar ay si Absalom. At dahil ni-rape ni Amnon si Tamar, nagalit ngayon si Absalom, pinagplanuhan niya, pinatay niya ngayon si Amnon. So, tama yung sinabi, the sword shall never depart from your house. Tapos, si Absalom din, nagkodita sa tatay niya, di ba? Na inagaw niya yung kingdom ni David at saka ang nangyari dahil inagaw niya ang kingdom ni David ay tumakas si David. So nakita natin dito na yung bunga ng kasalanan ni David ay inani niya. Maging yung anak niya si Adonijah, pinatay din ito ni Solomon dahil may kasalanan din siyang ginawa. So nakita natin dito na kung ano talaga ang iyong itinanim ay siya mong aanihin. So dito sa ating mga pinag-aralan, sana ay makakuha tayo talaga rito ng malaking lesson na hindi natin kakalimutan. Now, what we are tomorrow depends on what we do today. Tama, 'di ba? Kung ano yung ginawa natin ngayon, ay siya nating anihin bukas. Kaya yung ating kinabukasan nakadepende sa kung anong ginawa natin ngayon. The choice we make now, yung mga choices na ginawa natin ngayon, it will affect us for the rest of our lives. Hindi lamang bukas, makalawa, susunod na taon, for the rest of our lives. So let us sow the seeds of obedience so that we will have a harvest of righteousness. Hindi lang para sa atin din yan, but also for our next generation. And if we plant a goal into our mind and believe that we can achieve it, it will come to life. Kaya, mas maganda na mag-plant tayo ng mga magagandang goals sa ating mind. And let us believe na ma-achieve natin ito sa tulong ng Panginoon at magaganap nga. At kagaya ng saying, anong sinasabi ng saying? Sow a thought and reap an act. Sow an act and reap a habit. Sow a habit and reap a character. Sow a character and reap a destiny. Di ba? Di ba ang mga actions natin, nagsisimula yun sa anong inisip mo. Inisip mong, ay, nagugutom ako, kaya kakain tayo. Di ba? So, nagsisimula sa isip. So, ano ang bunga pag iniisip mo? Action. So, pagka lagi mong ginagawa yon, nagiging habit. Di ba? O lagi mong ginagawa yung naisip mo at ginagawa mo, nagiging habit. Tapos, yung habit mo, nagiging bunga ito ng karakter. Nagiging, ganun ka na. And then, yung character natin, we sow a destiny. Ano ang ating destino sa buhay. So, my brothers and my sisters, I encourage each one of us na talagang pag tayo ay nagtanim, mga mabubuti at magaganda yung ating itanim. Huwag tayong magtatanim ng hindi mabuti at nagsisimula ngayon sa thought, no? Yung iniisip natin, yung sinasabi natin, yung ginagawa natin, i-check natin kung anong mga itatanim natin ito. So, kahit nag-isip ka pa lang, nagtatanim ka na. Kahit nagsasalita ka pa lang, nagtatanim ka na. Lalo na pag ginawa mo, malaking pagtatanim ito. So, gusto kong i-conclude itong message na to. Babasahin natin ang Galatians chapter 6, verses 7 to 10. Sabing ganon, a man reaps what he sows. So, ang tao daw ay kanyang inaani kung ano ang kanyang itinanim. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. So kapag nagtanim daw tayo sa laman, ay aani tayo ng kabulukan. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Pero kung sa Espiritu tayo magtatanim, ay kumbaga sa eternal life, buhay na walang hanggan ang ating aanihin. So let us not become weary in doing good. Huwag daw tayong manghinawa sa paggagawa ng mabuti. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So, huwag tayong manghinawa
sa pagtatanim ng mabuti, sapagkat darating ang tamang panahon at tayo ay aani. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially those who belong to the family of believers. Kaya nga, ang ganda nitong ating binasa na Galatians 6, chapter 6, verses 7 to 10. Kaya nga, let us do good to all people, especially those who belong to the family of believers. At lalo na sa ating mga pamilyang blood family. So my brothers and my sisters, I hope na itong mga salita ng Diyos ay talagang ating pananampalatayaan na makakatulong sa ating buhay para tayo ay maging perfect. Because God wants us to be perfect like Him. So, malayo pa tayo sa perfection, So, kailangan ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin lagi ng inspiration para tayo ay mabago from glory to glory until such time na kukunin na tayo ng Panginoon. God is perfecting us in our experiences here on earth. Kumbaga sa yung ating mga karanasan, ito ay ginagamit ng Panginoon para tayo baguhin from glory to glory. So, I hope na lahat tayo ay patuloy pa rin na magsaliksik ng salita ng Diyos at patuloy pa rin tayong mag-obey sa sinasabi ng Word of God. So, thank you for listening and God bless us all. Shalom, shalom, shalom.